Ako po si Atty. Martin Catalunya Causing, ang dati pong abogado ni Dr. Chow Teo Yumol na siyang nag-rampage noon sa Ateneo de Manila na kung saan ay napatay niya si ex-mayor Rosita Uy Frigay at nabaril niya yung assistant nito na si Victor Capistrano at nabaril niya rin yung anak ni Rosita na gagraduate ng College of Law sa Ateneo de Manila. At sa kasamang palad, nadamay pa yung gwardiya ng Ateneo. So, with that, ang ating pag-usapan, alam naman natin na sinasabi sa press conference lagi sa media ni Dr. Chow Teo Yumol na napuno na siya, lahat na ng ahensya ng gobyerno ay napuntahan niya na, hiningi niya na ng tulong para tulungan siya sa kanyang laban sa illegal drugs at corruption dyan sa Lamitan City sa Basilan. Pero sa tingin niya ay walang nakikinig sa kanya, at isa doon sa sinisisi niya ay si Greco Villica, ang commissioner ng Presidential Anti-Crime Commission na ginawa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Okay. So ngayon, ang isa pang dahilan kung bakit siya nagdesisyon na kunin niya sa kanyang kamay, ilagay niya sa kanyang kamay ang lahat. Kumbaga, sa English, we call it as taking all the matters into his hands. So, putting justice into his hands. Kung ano man nagtulak sa kanya itong ating talakayin, ako may kaalaman po ako pero hindi ko po ibibigay lahat ng alam ko sapagkat dati ko siyang client. At siyempre, dahil sa dati ko siyang client, marami akong nalalaman pero lilimit na naman sa usapan tungkol sa kaso lang. Wala akong babanggitin na pribado tungkol sa aming pinag-usapan sapagkat meron pong batas na nagkukulong sa isang abogado na magpapahayag sa publiko ng sikreto niya at ng kanyang kliyente. So, dahil doon, limitado lamang tayo sa usapin na kung bakit, analisahin natin kung bakit. Tama ba ang rason? May katwiran ba na kung lahat naman sinasabi sa atin, bawal na bawal ilagay ang batas sa sariling kamay. So, meron po tayo na tinatawag sa Article 536 ng Civil Code of the Philippines na pinag-usapan ay ang pang-agaw ng lupa mula doon sa isang tao. Halimbawa, ikaw ay may-ari ng isang lupa o bahay, tapos may ibang tao nakatira, hindi mo po pwedeng palayasin ng ikaw lang. Kailangan dumulog ka sa korte. Yung tinatawag na sa English, nakasulat yan is in no way or in no case that possession may be acquired through force and intimidation. And anybody who wants to acquire that possession, they must go to court. Put the justice in the hands of the court, not in your hand. So ngayon, pag sinasabing property, pwede pong cellphone yan, sa tingin mo sa iyo yan, nakita niya na huwag mong agawin sa kanya. Dumulog ka sa korte at sumampa ng kaso at kukunin mo sa kanya. Iyan po yung dissenting pamamaraan. Kaya lang, sa dissenting pamamaraan, hindi natin may iwasan na may tinatawag napakatagal ng proseso. So siguro, ano naman ang nangyari kay Dr. Chow Teo Yumol kung bakit niya binaril ito si ex-mayor Frigay. So, ngayon ganito po yun. Nag-umpisa po yan sa isang usapin na kung saan pagkatapos si Dr. Yumol gumraduate bilang doktor sa medisina, umuwi po siya sa kanyang bayan Sinilangan sa Lamitan City. Nagtayo po siya ng clinic katabi ng parmasy ng kanyang nanay na si Moy Kim Yumol, at dahil ang nanay niya ay pharmacist sa Lamitan. In short, magaling na doktor po kasi ako mismo naging doktor ko rin siya. Although kahit siya ay kliyente ko, ako ay abogado niya, naging kliyente ko rin siya. Ang lahat po ng mga staff dito, lalo na si Papa Bern Espinosa na dating number 1 SWAT officer ng Manila Police District, ay kanyang naging pasyente rin. So, ganun kagaling po si Dr. Yumol pagdating sa mga paggagamot. Ang lahat ng gamot na kanyang niresita, 100% precise, target na target, ang sakit nawawala kagad.
So, ngayon, babalik tayo. Ano ba yung sinasabi niya? May katuwiran ba siya sa sinasabi niya na papatay na lang siya dahil wala talaga siya nakukuha hustisya? So, ang kanyang pinaglalaban, tandaan mo ay sa kanyang, ayon sa kanya, at naniwala naman ako sa kanya mga ebidensyang pinakita sa akin na may droga na nangyari at ang inaakusan niya si Mayor Furigay noon na si Rosita at saka Vice Mayor na asawa ni Rosita na si Roderick or Oric Furigay na nasa droga. Ngayon, pinakita sa akin, isa sa mga pinakita sa akin ay yung drug list ng PDEA at drug list na kung saan ay nakalagay na HBT or high value target. Tapos yung isang nakita ko kanina sa kanyang Facebook, sinasabi niya na nakalagay doon na nag-surrender ito si Oric o si Frederick Origay at under surveillance siya sa droga. So, hanggang doon po yan. Pero kung gaano kalalim paniwala ni Dr. Mike Chautel Yumol ay ang sinasabi niya kung bakit niya pinatay 3 beses doon sa inatim papatayin ng mga sugo daw ni Mr. and Mrs. Roderick and Rosita Furigay. So, sa lahat ng mga 3 attempt nun, siguro maswerte lang talaga sa hindi siya namatay. No, yung unang attempt na nangyari sa kanya ay itong may lumusob na riding in tandem sa kanyang clinic doon sa Lamitan City at katamang-tama lumabas ang kanyang katulong o sabihin natin, huwag na sabihin natin boy kundi kanyang aid worker na may bitbit na tubig na ilalagay sa water dispenser. So may dumaan na isang riding in tandem at binaril, buti na lang buhay. Sa harap ng clinic ni Dr. Yumol nangyari yon. So tinuturo na yon ng mga sugo ni Mayor Furigay na Rosita at saka ni Vice Mayor Furigay na Oric o Roderick. Halim mag-asawa yon. Sa kasunod na nangyari na tinutukoy niya ay noong December 10 ay may hearing siya dito sa korte sa Lamitan sa Zamboanga City sa Branch 12 Regional Trial Court at binaril siya, buti buhay siya. Ang natamaan na ang kanya sasakyan niya Fortuner pero buhay siya. Pero dahil doon nagpagamot siya o hindi siya nakadalo ng hearing kinabukasan, ang nangyari ay pinalabasan siya ng warrant of arrest ni Judge Gregorio de la Peña IV. Okay. Ngayon, ng isang beses, ang pangatlong attempt sa buhay niya na recorded ay yung dito sa Maynila nangyari sa Quezon City ata. Hinampas siya ng, ang alam ko parang baseball bat, matigas na bagay, ay kinampas sa kanyang ulo. Natamaan ang kanyang mata, kanan, at nabasag yung buto sa kanyang mata. At sa tulong lamang ni Senator Bongo ay napalitan ng bakal ang buto ng kanyang mata at nakakakita na siya ngayon. So, yan po yung kanyang karanasan at napakaswerte din niya at hindi siya namatay kahit sa mga doon. So, ngayon, tatalakay natin kung ano ba talaga dahilan. Ikikwento ko sa inyo personal kong alam sa kaso niya, pero yung pwede kong lang sasabihin. Okay? Pero bago po yan, ako ay makakanta muna ng tinatawag na My Way. So, dahil na puno na si Doc, he did it his way. Yung gano'n ang tema ng kanta. Dahil na puno siya, I did it my way. And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll state it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I believe a life that's full. I've traveled each along the byway and more. Much more than this, I did it my way.
regrets. I had a few, but then again, the few to mention, I'll leave what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew, and so it through when there was doubt. I ate it up and spit it out. The record shows I took the blues and did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to see the things he truly feels, and not the world of one who kneels. The record shows I took the blues and did it my way. Bang bang! Ayun, I did it my way. Sayang. Napakagaling na doktor. Milyon-milyon ang ginastos ng nanay at tatay niya para lamang maging doktor siya. Tapos mauwi na lamang sa pagkadyang suicidal na assassination attempt. And he was really a determined assassin at the time, and you can always say that is one proof that no one can stop a determined assassin. Na ngayon kung bakit siya naging determined assassin? Kasi nung araw, nakakilala kami, parang, sorry, pardon to ka, tingin ko siya parang binabae ka sa kwan eh, pati pagsalita, malumanay, binabae. So, hindi ko talaga in-expect, na-shock talaga ako. So, ngayon, ano ba talaga ang talagang nagpuno sa kanya? Ito, nag-umpisa po ang gulo sa gitna niya at saka mag-asawang Frigay doon sa kanyang pagbukas ng clinic doon sa Lamitan City. Pagbukas niya ng clinic, siya po ay nagtitreat ng tinatawag na mga gamot para sa anti-rabies. Marami siyang gumawa, maraming lumapit sa kanya. So medyo nabastusan na ata yung mga kapwa na doktor doon, nireklamo siya. At ang nagreklamo, doon sila rumiklamo kay Mayor Rosita Frigay. So ang ginawa naman ni Mayor Rosita Frigay ay inendorso yung reklamo doon sa Secretary ng Department of Health ng BARM. Kasi ng BARM, may sarili silang departamento. So, Department of Health, inimbestigahan ngayon Department of Health ng BARM itong clinic. At lumabas nga na wala siyang lisensya sa paggagamot. Wala silang lisensya sa pagbibili ng gamot, pag-apply ng gamot sa anti-rabies. Pero hindi ko alam, mukhang parang specialized field yan na kailangan mapakumuha ng permit o license to operate dun sa mula sa DOH. So kung ganun, ang nangyari, nag-ending yun sa napasara ang clinic niya. So napasara ang clinic. So imagine, you're a doctor, napasara ang clinic mo, yan ang source of income mo, tapos napasara na, di wala ka ng source of income. So anyway, nag-post siya ngayon. Nireklamo na yan, ang unang post niya tungkol dyan ay ganito. Ang isa na may bata na may sakit na kinagat ng kinagat ng aso, hindi niya maggamot-gamot kasi bawal. After 7 days mamamatay yung bata. Yun nga, namatay nga. So naging passionate siya doon kasi pre-doktor siya. Masakit sa kanyang damdamin yung makita niyo pasyente niya na namatay at wala siyang nagagawa.
So, ngayon, dahil doon, nag-post siya sa Facebook. Ito yung pinost niya sa Facebook. Kayo bago ko sasabihin kung may libel, ito wala. Kasi dito nagsimula yung kaso laban kay Doc. Kinasuhan siya ng libel at gusto ko shortcutin sa pagsasampa ng kaso ng libel ng mag-asawang Frigay, Mayor Rosita Frigay na babae at Vice Mayor Roderick Frigay na lalaki at kasama pang kanilang mga opisyal na kanilang kakampi lumakuman sa mamparin ng kasong libel laban kay Dr. Chow Tiao Yubo. So, anong mga libel? Kasi naging abogado niya ako, pwede kong sabihin ngayon kung anong impression ko at anong opinion ko dun sa lahat ng libel cases na sinampa laban kay Dr. Chow Tiao Yubo. Ito po, lahat ng kasong sinampa sa kanya sa 26 counts, 26 ay wala po siyang pinangalanan, wala siyang nilagay na pangalan kung kanino na tinutukoy yung kanyang pag-criticize o pagbira. So kung wala siyang tinutukoy na pangalan, parang pasaring lang. Ang mag-asawang Frigay at saka kanilang mga opisyal ay they felt alluded to na sila yung tinutukoy ng lahat ng mga bira ni Dr. Chow Tiao Yubo dun sa kanyang Facebook account. So, nagmula doon, naging popular sa bayan ng Lamitan yung kanyang Facebook account. Maraming mga taga-Lamitan ang nakasubaybay lagi sa kanyang Facebook account. Kaya marami nga siyang followers Sobrang daming followers. Kung mas marami pa siyang followers kaysa sa akin, sa tuwing mag-live siya, umabot siya mga 10,000 kanyang views. So, ngayon, pagkaganon, nasaktan yun ng mga mag-asawang Frigay. Kasi parang nagbibira lang siya na pasaring, walang pangalan, at kanyang mga tauhan din nila ng mga Frigay, binibira niya, pero pasaring. So, ibig sabihin, ang tanong doon, meron bang libel doon? Example, ito yung unang live babasahin ko. At bago ko basahin, ipakita ko sa inyo na talagang itong isa sa kaso. Yan Yan. Ang kasong yan ay criminal case number 42554 nang umakit na sa RTC Branch 12 ng Zamboanga Regional Trial Court, Zamboanga City. So, ito yung opinion ko. So, without prejudice, without intention of influencing the court. Kasi ang kaso ngayon na nalipat na sa branch 10 sa Davao City. Buti naman at nalipat. Okay. Ang sinabi ko rito ay doctor's statement that his clinic was stopped from attending to anti-rabies patients ruled by fiscal judge as libel. So, diyan nagsimula ang kanyang galit. Lahat ng kami mga naging abogado niya, ang opinion po namin ay pare-pareho na walang libel po. Sapagkat sabi ko nga, walang nilagay na pangalan kung sino sinisira. So ngayon, sa aking mga reader, mga listeners ngayon, para sa inyong kaalaman, maigsing kwento lang memorize niyo lang ang word na DIMP, D-I-M-P, DIMP, para malaman mo ang lahat ng elemento ng libel. At kung makuha bang elemento ng libel, alam mo na ngayon kung may libel o wala. So ano yung DIMP? D as in defamatory imputation. So ibig sabihin defamatory, may nakakasira ng mga binanggit. Imputation. I, identification of the person to whom the defamatory imputation is ascribed. So, ibig sabihin, identification, na-identify mo yung tao kung kanino mo itinutukoy yung paninira. Next is M. Ang M naman tinatawag na malice. Ibig sabihin, may intention ka talaga kasi may malice. So, ano ibig sabihin ng malice na yun? Pagdating naman sa, nag-develop kasi yung tinatawag naming jurisprudence, yung mga pagtingin, paghimay-himay ng mga korte na nagsimula sa korte Suprema ng United States sa kasong New York Times versus Sullivan, na kung saan pag sinabi niya na malis, hindi kagat-agat na dahil lamang ay nakakasirang puri, may intensyon ka ng manira. Hindi, kasi pwede mong binanggit mo rin yan, katotohanan ang pinaglalaban mo. Pwede naman ibinabanggit mo yan, at wala ka namang intensyong manira, kundi nagkataon lang na dapat mo talagang obligasyon mo yun na dapat ilabas. Dapat i-publish.
So, yan po ang mga klase-klase ng mga basihan kung bakit kailangan mo alamin at bakit walang malis. So, sa New York Times versus Sullivan na kaso, sa 1964 yun, pinalabas na decision ng Korte Suprema ng United States, sinasabi po roon ganito: kapag opisyal ng bayan ang kumaso o kapag empleyado ng bayan o kahit man ng janitor ang kumakaso ng libelo laban sa isang tao na halimbawa nakapost ka sa Facebook, ano ang requirement ng batas? Ano sinasabi ng batas? Kailangan ipakita mo na mayroong actual malis. O ngayon, ano ibig sabihin ng actual malis? May nakikita na malis. Sa sinasabi, binigyan ng kahulugan nitong New York Times versus Sullivan na kinukopya na rin sa Philippine Supreme Court, lalo na sa Gingging versus Court of Appeals na nakatala sa GR number 128959 na inilabas noong September 30, 2005. Sinabi ron, ang actual malis po, tagalogin ko na lang para naintindihan nyo, ay ganito: kung ang isang bagay na sinabi mo na nakakasira ay hindi totoo at alam mo na hindi totoo nang iyon ay sinabi at pinablis mo sa Facebook o sa dyaryo o sa radyo o sa TV, yun ang actual malis. Bakit? Alam mo na mali, alam mo na hindi totoo, pinablis mo pa rin. So, nakakasirang puri. Pero kung totoo yun, hindi nakakasirang puri. Hindi yun. Nakakasirang puri man, pero totoo yun, walang libel. Kasi nga, totoo eh. Kumbaga, wala kang malis. Totoo yan, wala tayong magagawa. O ngayon, ang kasunod naman na isang klase o uri ng actual malis ay ganito: maaring totoo, pero mukhang napakalaki ng hindi siya kapanipaniwala. So sapagkat hindi kapanipaniwala yung isang bagay na sinabi mo laban sa isang tao na sa biglang tingin, dapat ngayon mag-counter-check ka, magtanong ka kung totoo ba yun o hindi. At kung nagtanong ka at na reforma mo, na-inquire mo, na sigurado mo na totoo pala, ilabas mo. Wala ka ng tinatawag na actual malis. Okay? So, ang P, yan ang publication. Ang publication naman ay ibig sabihin, kung ipinablis mo na nabasa ng kahit isa lang tao na iba, ibig sabihin, ibang tao. Ibig sabihin, ako, ikaw na sinira ko, ang nakabasa pangatlong tao. Kahit isang tao lang, may libel na doon. Okay? So, sa dyaryo, ganon. Ngayon, sa internet, Facebook, karamihan ginagamit, sa Twitter, o sa TikTok, paglabas ka ngayon, nakakasirang puri, at may nakatingin, may nakapanood, marami kang views, may libel na. Okay? Meron, ibig sabihin, may publication, hindi libel. Kasi maring may publication na walang libel. Kasi sabi ko, kung walang malis, walang libel. At kung walang nakakasirang puri, walang libel. Ngayon, kung wala kang in-identify na pangalan, kagaya sa kaso nito na Doc Yumol, walang libel. So ngayon, dapat yung tandaan sa prinsipyo ng criminal law ng batas. Ang elemento ng mga krimen, kapag isa lang ang nawala, wala ng krimen. Okay? So ngayon, dadako tayo ngayon sa publication naman sa radyo. Pag radyo, nagpapublish ka na doon kapag nagsasalita ka na at na-air na. Ganon din ang pangyayari sa television. Ha? Okay, so alam nyo na ngayon, balikan natin, DIMP. Yan ang elemento ng libel. O kahit hindi kayo abogado, may memorize nyo, alam nyo na, marunong na kayo dumiskarte sa Facebook na hindi kayo makakasuhan. Kung mainit, huwag mo pangalanan, di ba? That's the first. Huwag mo pangalanan kung tirahin mo ng todo. At kung totoo naman, kahit pangalanan mo, okay lang, basta itago mong ebidensya mo. Kasi pagdating sa court, kakasuhan ka, pwedeng sabihin ng piskal, ay, dapat sa korte ka naman paliwanag. So, kung sa korte ka paliwanag, ipakita mo sa korte yung ebidensya mo. Okay? Dalawa lang yan ang laging pinaglalaroan ko kung ako naman nagdepensa. Kasi pag sinasabing nakakasirang puri, parang may question pa dyan. Pero, sa mataas na uri na yan na kaisipan, sa susunod ko na ibablog kung ano yung mga tinatawag na defamatory, anong hindi. Pero sa ngayon, para lang sa kaso ni Dr. Chow Yumol, ibabasahin ko ngayon kung anong kaso niya na pinag-umpisa ng kanyang kagagalit. Okay, ito ha.
may tinatawag kasi sa lahat ng korte, kapag kinakasuhan ka ng piskal, may tinatawag na information sa English. Sa information yan, diyan nakasulat ang akusasyon laban sa akusado. At basahin natin ngayon sa English ito yung information laban kay Dr. Chow Chow Yumul sa kasong criminal case number 42554 na sinampa noon sa Branch 12 ng Zamboanga City Regional Court. So ito, makinig kayo. The undersigned prosecutor, Office of the City Prosecutor of Lamitan City, yan si Prosecutor Balyaho, hereby accuses, inaakusahan niya si Chow Chow Yumul ng krimen ng paglalabag sa Section 4C4, ibig sabihin cyber libel ito, na may relasyon sa Republic Act 10175. Yan kasi yung batas ng cybercrime law, yung 10175. Okay. Na according to Prosecutor Balyaho, ganito raw ang pagsagawa ng krimen ni Dr. Chow Chow sa libel. Sabi niya, na noong, Tagalogin ko na lang, hindi ko naman interested sa Tagalog na noong July 5, 2019, alas 5 ng hapon, sa siyudad ng Lamitan, ay sinabi rito na sa jurisdiction niya ng korte ng Branch 12, RTC Zamboanga City, na kung saan ay nag-post sa Facebook si Dr. Chow Chow Yumul at ang kanyang pinost sa Facebook ay ganito, Tagalog na kasulat, sabi niya, ngayon lang 4:30 PM dumating ang pasyente sa klinik ko. This is a category 3 animal bite on the head of a 2-year-old child. Dahil sobrang excited kayo na ipatigil ang services ko, todo paninira kayo sa akin, hindi ko ngayon ito mabibigyan ng anti-rabies na baksin dahil pinipigilan ako ng batas na ginawa nyo laban sa akin. Walang anti-rabies ngayon sa buong Basilan dahil weekend, walang outpatient anti-rabies victim. In 7 days, mamamatay ang batang ito. Masaya ka na ba, Mayor? Dahil hindi na may naipatigil, dahil naipatigil ninyo yung serbisyo ko? O kayo na nga, mga staff ni Mayor, tawa kayo ng tawa nung pinadala nyo ang closure order sa klinik ko. Masaya na ba kayo? O yan. So ang tanong dyan, mayroon bang libel dyan laban kay Mayora? Kasi hindi niya binanggit kung sino Mayor. Kasi marami namang Mayor sa Basilan Sa Isabela, sa Basilan din yan. Kapital ng Basilan. Mayor din doon. So, ibig sabihin, sa unang issue pa lang, kung wala malang binanggit pala na pangalan, di wala nasira ang puri. So, walang libel sana. Ngayon ang tanong ko, bakit inaprubahan ni Prosecutor Balyaho na libel yan? Sige lang kinagalit ng kinaputok ng butsi ni Dr. Chow Yumul. At nung inakyat ito, ipinasa sa RTC, Branch 12, Zamboanga City, ito ang isasabihin ko siya, lahat ng korte po, kapag sinampa na ng piskalya ang kaso, may obligasyon po lahat ng korte na titingnan maigi kung talaga bang totoong dapat litisin itong kasong ito, kung totoo bang may mga ebidensya. Pero mo, anong ebidensya niya rito? Wala, yan lang. Yan ang sulat. Anong ebidensya? Wala. Anong sinamit na ebidensya? Ngayon, paano patunayan na hindi totoo itong sinasabi ni, bago ka tumakbo sa kung hindi totoo ang sinasabi, alamin mo muna kung binanggit pa pangalan. Wala, hindi nga binanggit So, yan ang kinaputok. Sabihin ng iba na nagagalit kay Dr. Chow Yumul, bakit mo nilagay ang batas sa iyong kamay? Bakit hindi ka dumulog sa hustisya, dumulog sa... Ito, dumulog na nga paano ngayon, ang sistema natin sa Pilipinas, isang tao lamang nag-desisyon din sa piskalya, at kung kaaway mo piskalya, at kung ang piskalya bibigyan ng mayor o takot sa mayor, malamang kakasuhan ka ng piskalya, kagaya ng Prosecutor Balyaho, natakot sa mga purigay. Kaya, decision siya pinirma niya, kahit walang ebidensya, hindi nila kayang patunayan ito na may libel secret. Kasi una-una wala siyang binanggit na pangalan. Kahit sabihin pa natin totoo, nagtutukoy sa kami yun, the fact na hindi niya binanggit pangalan, iniwasan niya na masira ang pangalan ng mayor, so wala siyang malisya. Diba? Ganun lang kasimple.
So ngayon, inaprubahan pa ni Prosecutor Vallejo. So nakikita ninyo na ang unang lagim na ginagawa kung bakit maraming tao na silbildi ay nasa kamay ng piskal. Marami pong piskal nagbibenta ng tinatawag na probable cause sa mga politiko para kasuhalang kalabang politiko para hindi makakampanya. Kagaya dito kay Dr. Yumol, hindi naman siya politiko, hindi nga siya nagtumakbo. Pero dahil galit sila kay Dr. Yumol at feeling nila na serious sa buong labitan, buong basilan, ay sinampa nila ng kaso. Ang attempt nila, bakit sampa kaso? Kasi ang attempt nila para palabasin na hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero ako po ay naging jurista, naging editor po ako sa People's Tonight. Sa 2004 ako umalis sa People's Tonight. Sa karanasan ko sa buhay, pag ikaw ay tinira at kung pumasok ka ng level, mas lalong tingin ng tao sa iyo ay nagkasala ka sa mga sinulat sa dyaryo. Pero kung hayaan mo lang yan, ang gagawin mo lamang ay gumanti ka, sumagot ka. Sagutin mo na, hindi totoo, ilabas mo ebidensya mo, hindi po totoo yan. Hindi, wala po akong kinalaman dyan na Dr. Chow sa closure order. Wala akong kinalaman dyan. Dapat sana ganun ang ginawa nila. Dahil, kung bakit ko sinasuggest yan, kasi napapaloob yan sa isang decision ng Supreme Court natin sa Pilipinas noong panahon na ang sumulat ay si Justice George Malcolm. Si Justice George Malcolm, Amerikano siya na italagang Justice ng Supreme Court ng Pilipinas. Si Justice George Malcolm, siya yung nagtayo ng College of Law sa University of the Philippines. So pwede kong sabihin, siya yung tatay ng lahat ng mga abogado sa Pilipinas. Kasi bakit? Lahat naman ng kaisipan na tumubo na itinanim niya, lahat ng buto ng batas na prinsipyo ng batas na itinanim niya sa UP ay kumalat niya, napunta sa Ateneo, napunta sa, ako sa PLM ako gumraduate, napunta sa PLM, napunta sa ibang school, ganun yan. So, sinabi ni Judge George Malcolm sa kanyang desisyon na ang title ay United States versus Felipe Bustos Jr. Sinabi niya na sa L192 54 na the official of a country, any official should not be thin-skinned. Huwag kang maging balat sibuyas. Kasi kung ayaw mo, di mag-resign ka. Kasi sinasabi dun sa katwiran ni George Malcolm, sabi niya sa English, the interest of the society and the maintenance of good government demands full discussion of public affairs. So sa tanging pag-criticize lamang natin, mapipwersa ang ating mga opisyal sa bayan na magiging tapat sa atin. Yan ang pamamaraan. Kaya sinasabi ni Justice George Malcolm na napaka-importante ang kritisismo. Sinabi nga niya na ngayon, kung hindi man totoo ang paninira, ang kritisismo sa iyo, sabi ni Justice Malcolm, your conscience is your best balm. Ang parang isang kung sa Ilonggo pang banyos, kung sa Tagalog yung parang panghilot na uwel sa katawan mo ay yung konsensya kapag hindi totoo. Pangatlo, sinabi ni George Malcolm, dahil sa ang estado natin ay mas mataas ng dihama kaysa presidente, mas mataas na dihama kaysa vice-presidente, mas mataas na ang interes ng dihama kaysa mga senador, sa mga congressman, gobernador, lahat-lahat na ang siniserbisyuhan ng kritisismo ay ang estado. So, walang karapatan ang mga opisyal ng bayan na magreklamo. So, bakit hindi mo yan in-apply, City Prosecutor Vallejo? Bahala ka kung kasuhan mo ako. Well, I'm only telling the truth that you are wrong here. Walang ebidensya ang kaso. Ba't inakit mo binigyan mo, pinirmahan mo na may probable cause at sinapa sa branch 12. Ito naman si Judge Gregorio de la Peña, the fourth. Sinira mong apelido ng mga de la Peña na mga taga Iloilo. Bakit mo inaprubahan na may kaso ito na libel na wala namang ebidensya? O ito, ikikwento ko nung akong abogado doon ni Dr. Chow Yumol. Pero mo, ang napakalupit niyan. Nagkakipag-argumento ako sa korte niya na sinabi ko, pinuntahan ko na wala man lang libel, bakit mo inaprubahan? So ngayon, nagagalit ata siya kasi nalaman namin ni Dr. Chow Yumol na
nag-apply siya na mapopromote siya sa Court of Appeals. Ang ginawa namin, nagsampa kami nagreklamo sa Judicial and Bar Council. Ang Judicial and Bar Council kasi, yan yung nag-uusisa, nag-i-interview sa lahat ng gustong mag-apply na pagiging judge, na pagiging justice ng Court of Appeals o ng Supreme Court o pag mag-apply sa Ombudsman. Ganun yun. So ngayon, naghalita tayo sa amin doon. Isa pa, nagsampa rin kami ng motion niya, naalala ko na mag-inhibit siya. Bakit? Kasi ang aming katwiran, Brad niya pala yung abogado ng kalaban namin, ang kabogado ng nila ni Rosita Purigay. Yan ang aming katwiran. Pero, hindi raw totoo yun. Sinabi niya, pangatawanan mo yan. So, di bale, hindi namin pinangatawanan kasi tinanggi niya na eh. Kasi sabi namin, 3 skillion ka, 3 skillion din ang abogado, tapos mason ka, mason din ang abogado, hindi na, tinanggi na. So, tinanggi.